Morning everyone. I am Francis Gintero from B3B, and I am the last reporter in Unit 6, so I'll discuss to you. So, what is performance task or example of performance task, and what is rubrics, or how will you use rubrics in grading? So, the first is performance task. What is performance task? So, performance task is a type of assessment where students show what they will learn through practical or hands-on work, not just by answering tests or papers. So, a reflective journal is a personal writing activity. So, yun po ang example ng performance task is yung reflective journal. So, ang reflective journals is ito yung isang personal na pagsulat kung saan ibinabahagi po ng estudyante ang kanyang karanasan, natutunan at mga pananaw na katuon din sa damdamin at mga realizations. Tumutulong din po para mas maintindihan ang sarili sa pag-unlad sa pag-iisip, kilos at emosyon. So, ang reflective journal ay hindi lang simpleng kwento, kundi mas malalim na pagninilay kung paano nakakaapekto ang mga karanasan sa ating mga desisyon at pananaw sa buhay. So, narito po ang example ng reflective journal. So, ayan po ang kinuha kong example na reflective journals. Tinalakay niya po dyan kung ano nga ba ang mga karanasan, kung ano nga po ba ang kwento ng kanyang buhay. So, ngayon naman po, ating alamin kung paano nga ba ginagamit ang rubric sa pagninilay ng grades. So, ano nga po ba ang rubric? So, ang rubric po is a checklist or guide used by the teacher to check the quality of students' work. So, ang purpose po ng rubrics ay una is a set clear standard. So, what teacher and students know what is expected. And the second is be fair and objective. So, be fair and objective because or to avoid bias and give equal grading. So, pantay po ang pagbibigay ng grades. So, third is help give feedback. So, ang help give feedback po is nakakatulong ito para kapag may gustong sabihin or gustong ganda ng teacher mo ang iyong reflective journal. So, bibigyan niya po ng feedback para po sa susunod, mas alam niya na yung gagawin niya. So, narito ang example po ng how rubrics is used for grading. So, when a teacher check a student journal, they will look at first is the content, clear and deep. Kung clear po ba at malalim po ba ang nilalaman ng kanyang rubric. So, tinitingnan po yun ng guro. So, the next is ideas organized. Well, kung maayos po ba ang pagkakaayos ng ideya, kung sunod-sunod po ba ang mga step. Sunod-sunod ang step by step sa pagkakasulat. So, tinitignan din po yun ng guro. So, and next is feelings expressed honestly and in detail. So, kung tapat po ba ang pagpapahid ng damdamin ng estudyante, tinitingnan din po yun ng guro. And then, the instruction follow, kung sinunod po ba ang instruction na word count or tanong sa may reflective journals, kung nasagot po ba or sinunod po ba. And the last is grammar. Tinitingnan din po yung grammar, kung ano yung spelling, kung tama po ba, and punctuation error. So, ayun po ang tinitingnan na
guro kung paano gradean ng mga students. Tumitingin po sila sa rubrics or may rubrics din po sila. So, bakit nga po ba mahalaga ang rubrics? So, mahalaga ang rubrics because it helps students express themselves in a personal and meaningful way. It teaches them to reflect not just on lesson but also in real life. So, natutulungan tayo ng rubrics na mas maipahayag sa ang ating sariling opinyon. Tinuturuan tayong magmuni-muni hindi lang sa aralin, kundi pati sa ating totoong buhay. So, tinutulungan din tayo ng rubrics, tumutulong sa mga guro nang mas maintindihan at masuportahan niya ang bawat estudyante. Kung may mga correction po ang estudyante na nabasa niya sa kanyang reflective journals, dahil sa rubrics, nakikita ng mga guro or para itama or binibigyan nila ng feedback para sa susunod na gagawa ang isang estudyante ay maging mas ma-improve na sila, mas maging perfect na yung kanilang gagawin. So, ayun po. So, dito na po nagtatapos ang aking part. Thank you so much.